Hello again. This is your Tita Madel to you. Nandito na naman tayo ngayon na namamasyal kasi medyo mainit-init na. It's springtime. So, medyo late na rin in the afternoon. And gusto lang naman namamasyal. Dito sa Canal Isabel, Fundación Canal Isabel Dus, dito sa May Plaza, Castilla. So, ang ganda nito, malawak din naman. Pwedeng maglakad-lakad, mag-jogging, mga ganon. Mag-practice-practice ng mga sayaw o magsumba-sumba dito. Okay? So, ang part lang naman na ito na kinuha ko ay yung dinaanan lang naman namin. O, kita nyo? Ito ang kagandahan sa Espanya, malinis. Oh, pati mga dahon ng mga bulaklak daw. Dahon ng mga punong kahoy, malinis. Kasi nga naman ay nagpapalit na yung mga dahon. Unti-unti na namang lumalabas yung mga dahon at yung mga bulaklak. O, di ba? O, dito, ano kayang nangyayari dito? Tingnan natin. May mga naglalaro doon sa loob. Diyan sa loob, may mga roses. Pero wala pa. By this May siguro, mag-start na rin. Kasi, di ba, yung awitin natin na yun ang panahon ng pag-bloom ng mga bulaklak. So, habang tayo ay nandito, maupo-upo na rin ng konti. Tingin-tingin, ganyan, kung ano yung mga pwedeng tingnan dyan. Minsan kasi nakakapagod din yung maglakad ng maglakad. Kaya naghahanap din tayo ng ating sisilungan at uupuan. Yan. Ito ang kagandahan kasi dito sa Espanya. Medyo yung climate is mas maganda kumpara mo, mas mainit kumpara mo doon sa mga ibang lugar. So, yan. As you can see, maganda ang kulay ng kalangitan. O, diba? At ang mga punong kahoy ay wala ng dahon. Later on, after 1 month or 2 months, mayroon na naman yan. Ganyan yung mga punong kahoy nila dito. So, hindi kagaya dyan sa atin na hindi naglalagas. Bueno, mayroon na rin mga iba ngayon, gawa nga ng, ewan ko kung paano nagkakaganoon, cross-pollination or somewhat like that. Yung mga ganun ba. Nakaka-amaze na rin dyan sa mga probinsya natin. Noon, wala kang makikita na seagull na pupunta nga sa mga baryo-baryo. But now, paano nagkakaroon ng seagull? Sa isang malayong lugar, malayo naman sa karagatan. Di ba? Pero dito, kahit na walang karagatan dito, may mga swimming pools. Kaya mayroon din tayong mga makikitang mga seagulls. Nung una, akala ko, yung seagull, ay parang yung mga, ano bang tawag doon? Yung parang duck na, mahaba-haba yung kanyang lieg. Ano bang tawag doon? Na kwan, parang akala ko ganoon yung sa kwan, sa seagull. Pero, meron akong mga nakita dito na malulusog, na parang tinatawag natin na pato. Ay, seagull pala yun. Ganun. Okay, sabi ko. Diba, pag nakikita natin yung mga seagull dyan, ang puputi kung titingnan mo sa kalangitan. Pero dito iba-iba pala yung kulay. Oo. Di naman masyadong maputi, hindi naman masyadong puro na black. Ganon, hindi ganoon. Pero malalayo yung kanilang nililipad kagaya nga ng mga tinatawag nating seagull. O, diba? Ayun. So, ang ganda nga panoorin. Fresh air. Ayan. Sayang nga lang, hindi nakapagdala ng para mag-exercise din dyan. Maglatag ng higaan. Pwede nang mag-exercise dyan. Hindi naman na masyadong marami yung mga tao na nagpupunta rin dyan. Marami din. Pero sa iba-ibang places naman. Tsaka naghanap sila ng silungan. At tsaka yung kanilang upuan. Ayun. So, ganyan na karaniwan ang nangyayari dito.
So it is just like kung ikukumpara ko doon sa bagong gawa ng ating President Marcos, yung sa may Esplanade, dyan sa may Pasig River, yung renewed na Pasig River ngayon, ang ganda. Para ka rin nasa abroad, 'di ba? Tapos iyon ay nasa pagitan ng dalawang mga ay kabilaan ng mga buildings, 'di para ka na rin nasa ano, tinatawag natin na Venice ng Italy. Wherein napakaganda nga nung ilog doon in between the most architectured na mga buildings diyan sa may Italy, sa may ano 'yan, sa Milan, sa Venice. Okay, Venice. Ang ganda. Kailan kaya tayo makakapunta doon sa Venice? 'Di ba? So, ang ganda-ganda. Someday, somehow, makakapunta rin tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pero kung ako lang sana, pwede na rin akong pumunta eh. Pag-tour. Kaya lang syempre iniisip pa rin ang mga OFW ninyong mga nanay at tatay, iniisip ang kapakanan ninyo mga anak, ang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, kung kaya't sinisikap nilang huwag gagastos ng gagastos. Nang sa ganoon ay mabigyan ang maibigay ang karangyaan ng ating pamilya at makapag-ipon ganon kasi darating ang araw hindi na nga pwedeng magtrabaho dahil sa katandaan. So pag matanda na, syempre medyo mahirap-hirap na yung mga paggalaw natin, masakit na yung tuhod, masakit sa likod, masakit sa mga balikat, ano pang sakit? Masakit sa mga daliri, yung mga ganon. Ang pinaka-importante, guess what? Ano yan? Ano yung pinaka-importanting sakit na halos walang lunas, kundi ang lunas ay sa sarili mo lamang. Yun ang lunas ng sakit na yon. Ikaw mismo ang makakalunas sa sakit na iyon. Ano kaya yon? O, guess na. Unahan na sa pag-guess. Iko-comment down ninyo below at mababasa ko. Kung magbigay kayo ng complete address, may regalo kayo sa akin. Okay? Yun ang ating usapan. So, thank you for watching at pagsama na naman ninyo sa akin sa pagbablog kong ito. This is only just a part ng Fondasyon Kanal Isabel II kung saan dito nanggagaling yung inumin ng mga tao. Napakalinis nito. Pero hindi mo siya makikita dito sa ibabaw. Okay, thank you. Bye-bye and God bless.